Tinalakay ng Committee on Transportation and Communications ang pagkilala sa Bangsamoro Issued Driver's License sa mga lugar na hindi sakop ng BARMM sa isinagawang pagdinig ng komite sa proposed Bangsamoro Transportation and Communications Code. Ang News Now sa report. Sa Committee Deliberation on Transport and Communication ng BTA Parliament, sa Parliament Bill 447, ang proposed Bangsamoro Transportation and Communication Code, pinag-usapan ang pagkilala sa Bangsamoro Issued Driver's License sa mga lugar na hindi sakop ng BARM. Ito'y matapos irekomenda ng National Transport Officials ang malinaw na coordination mechanism para suportahan ang implementasyon ng proposed Regional Transport and Communication Framework, layunin ng proposed Bangsamoro Transportation and Communication Code na magtatag ng Unified Regulatory System para sa land, sea, air transportation at communication services sa BARM. Nilalayan din ang proposed measure na amyandahan ang mga provision ng Bangsamoro Autonomy Act No. 13, i-institutionalize ang Ministry of Transportation and Communication o MOTC at ang sectoral offices nito, at i-develop ang Long-Term Transport and Communication Master Plan para sa rehiyon. Naimay sa pagdinig ang usapin sa license recognition habang tinutukoy kung paano ang magiging operasyon ng Regional Regulatory Authority sa ilalim ng proposed code. Inirekomenda ni Department of Transportation Assistance Secretary Manuel Cabutsan III na gawing mas malinaw sa panukala ang coordination procedures, verification system, at information sharing arrangements sa pagitan ng Transportation Office at ng Bangsamoro Land Transportation Office para suportahan ang consistent implementation sa ilalim ng tanggapan. Ayon sa LTO, mayroon ng direktiba ang kanilang tanggapan na kilalanin ng mga lisensya na inisyo ng Bangsamoro Land Transportation Office. Nagpapatuloy din umano ang mga hakbang sa pagpapalakas ng koordinasyon at data sharing sa pagitan ng national at regional agencies. Dumalo din sa pagdinig ang opisyal mula sa DOTR at attached agencies nito, Department of Information and Communication Technology at MOTC. Tinalakay din sa pulong ang regulatory alignment, transport safety, digital system integration, at inter-island connectivity planning. Sinabi ni Committee Chair Zulfikar Ali Bayam, magpapatuloy ang konsultasyon sa mga concerned offices habang inaayos ang panukala. Magkakaroon din umano ng oversight hearing kasama ang MOTC upang talakayin ang mga detalye sa implementasyon. Criza Chavez, iMinds, Philippines.